All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo'y muling magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin dalawang bagay mga kababayan, pero two into one. Kasi yung malaking issue mga kababayan, yun, nabigyang pansin na itong mga pasaway, mga fake news maker, mga disinformation at destabilizer na mga aso ng mga Duterte. Yung 18 na kalalakihan ng mga witness di umano na silang mga delivery boys ni Elizalde ko sa mga iba't ibang mga politiko para po sa mga, alam nyo na, for the boys. Oo, ganon yung tawag ng Pangulo. Ha? Maraming mga pangalan na alam nyo naman na ang mga pangalan na inilabas ay mga kalaban ng Duterte. Biruin nyo, si Dilima tumanggap daw ng mga ilang milyong piso. Naasa kulungan si Dilima nung anong taon lang lumabas si Dilima. Matindi mga kababayan. Matinding mga sinungaling. Nagkamali ng script. Palpak na naman yung director nito kung sino man. Baka si Mike Defensor o tangina. Murahin nyo ng murahin. Dapat kasuhan ng mga yan. Actually kakasuhan na nga po yan ni Antonio Trillanes. Pero ito po, may isa pong mambabatas o ilang mga mambabatas at dating mambabatas na nasangkot dyan, na isinangkot na nagsalita po. Alright, at ganun din po, ano ba talaga ang totoong motibo ng mga ito? Oo. Yung isang nakikita nilang motibo ay matindi mga kababayan. Alright, so unahin natin muna yung mga current informer na mga mambabatas na pinangalanan. No? Siguro tag-isa. Alam niyo mga kababayan, teka lang ha. The other day, naka jacket, sweat, naka hoodies tayo. No? Ngayon naman, sobra init. Tingnan nyo. Naka t-shirt na lang tayo. Ano ba ang panahon namin dito? Kaya marami pong may sakit kayo ha? Hydrate, ingat. Alright, unahin natin mga kababayan, ito pong mga current informer mambabatas na idinawit ng mga 18 hudas na mali-mali ang script. Mga dishonorably discharged na mga mga dating nagsuot ng uniforme na naging mga utusan daw di umano ni Elizalde ko na magdala ng mga libo-libo, milyon-milyong pera sa mga tiwaling politiko na tinatawag na for the boys. Okay? So, nagkomento po ang 1st District Representative ng La Union na walang iba kundi si Representative Paulo Ortega. Tinawag niya pong delulu. Yan pong delulu, slang term po yan ng delusional. You're living in a other world. You're living on your own imagination. Sa Tagalog, may sariling mundo. Mga delulu. Oo, sabi ni Representative Ortega kasi nadawit din po siya. Oo. So sabi niya, mahirap patulan pero nadawit ka. Problema lang, hindi naman pormado ng mga yan. Kumbaga, pinabasa lang, pinaaten. Bakit? Baka nga merong mga umento. Dapat sa mga yan kasuhan ninyo ha, dahil pinasama ang inyong mga pangalan, ang inyong imahe. Sabi lang ni Paulo Ortega de Lulu, they are living in their own world. Malayo sa katotohanan. Oo nga naman mga kababayan, no? Tulad ng nasabi natin kanina sa ating previous live stream, mabilis pong na-debunk yung kanilang mga larawan. Yung mga pinagsasabi nila na sinada o kasapi ng men and women in uniform dati, nagsuot ng uniforme lalo na sa mga Philippine Marines, sinabi po ng Philippine Navy na under doon ng Marines na apat dyan hindi naman totoong nagsuot ng uniforme at the rest of them are dishonorably discharged. How will you believe and trust those dishonorably discharged sa serbisyo? Wala nga kayong honor
dahil sa kapalpakan, kagaguhan na ginawa nyo nung kayo ay aktibo pa na nakasuot ng uniforme. Nagpagamit kayo, nagpauto kayo, at what cost? Kayo ba inalam nyo maigi yan kung ano ang magiging epekto niyan sa inyo, sa pagkatao ninyo? O wala na kayong pagkatao kasi nga dishonorably discharged kayo? Nakakahiya po. At ganun din po, nagsalita rin po si former representative ng Surigao na si Ace Barbers. Sabi niya, it is to discredit the Quadcom yung findings, at the same time para po guluhin itong napipintong impeachment trial ng inyong tamulmol na vice presidente. Nakakahiya po Ganon din si Sia Adjong na mukhang sangkot din po, sabi niya, mahirap din patulan dahil hindi ito sign affidavit. Bakit hindi nyo i-sign? Humarap kayo, manumpa kayo para pag nagkamali kayo, contempt kayo, pwede kayong makulong. Di ba? Akala ko ba matatapang kayo? Mga former military kayo. Yun nga lang, dishonorably. Ba't hindi kayo nanumpa? Hindi nyo pina-affidavit yan. Di ba? Hindi kayo pumunta sa notary public tulad nung kay Gutesa. Malay nyo kung sino man yung pinuntahan niya. Kasi wala nang tatanggap sa inyo. Kasi alam nila na madadawit yung magnonotaryo niyan at kasinungalingan ang lalabas, dawit siya. Diba? You certify that the information contained in these statements are true and best of my knowledge, otherwise I will perjure or contempt myself. Yari kayo. Ba't namin kayo paniniwalaan kung hindi nyo kayang panumpaan yung pinagsasabi ninyo? Dapat yung abogadong nagrepresenta dyan, si Baligod, dapat yan ipadisbar yan Diba? Ikaw ba binerify mo yan o talagang kayo ang gumawa ng mga peking larawan na yan? Nakakahiya po. So yung mga nasangkot dyan, ang dami. Si Benny Abante kasama. Yung Makabayang Black, mind nyo, Makabayang Black kasama pala sa nabigyan daw ng milyong-milyong pera. Eto pa, punta naman tayo sa ating second topic. Ano po yung purpose niyan? Alam nyo, yung isa nakita nilang purpose, aside from deflection, para maapektuhan yung impeachment ni Tamulmol, para i-discredit yung report ng Quadcom, kundi ano pa? Magkaroon ng mistrial sa ICC sa kay Digong, itong ginagawang confirmation hearing. Bakit? Kasi po ina-allege nila na yung ICC prosecutors and investigators nung pumunta dito sa Pilipinas ay may daladalang mga milyong piso, 2 milyong piso at ipinagkaloob po kay Trillanes. Binigay kay Trillanes at si Trillanes na ang bahalang manuhol. Yun po yung ina-allege nila. Kinasamkapan din daw po si Lizaldico para magbigay ng mga pera panunuhol sa mga binanggit na pangalan. Matindi mga kababayan. Biruin nyo, hindi naharang ng immigration itong mga ICC prosecutors and investigators na magpunta dito. Hindi na chinek up yung mga daladala nila. Diba dapat subject for security yan, subject for scrutiny yung mga pumapasok, di ba? Dapat magdi-declare ka ng hindi ka pwedeng magdala ng more than $10,000. 2 million ang dala nila Ibig sabihin, dapat hindi lang yung mga taong pinangalanan, dapat kasama ang Bureau of Immigration diyan. Nagkaroon ng lapses sa security, paano nakapasok ang 2 million? Di ba? Antindi nyo. So yan daw, para daw po magkaroon ng mistrial, ma-declare na mistrial kasi tainted, may bahid ng ang kay Digong, binayaran ang mga witnesses, binayaran si Trillanes ng ICC prosecutors and investigators. Nagdala sila ng 2 million sa Pilipinas. Magkano yon? 2 million times 56. So 100 something million pesos. 112 million pesos. Ganon kababa naman pala ang presyo nitong mga to. Nakakahiya naman na sinakay-sakay pa sa mga private plane, private vehicles. Grabe, antindi mga kababayan. Yan po yung nakikita ng ilang mga analyst dyan. To discredit the investigation and to declare a mistrial. Kasi tainted po. Nanuhol ang mga investigador, nanuhol
ang prosecutor nung nandyan sila sa Pilipinas sa katauhan daw ni Trillanes at yung mga cohorts ni Trillanes. Kaya nga po, itong si Trillanes ay magdidemanda sa mga yan. Biruin mo, ang inilabas lang na ebidensya, yung mga pera, yung mga maleta. Nasaan yung totoo? Bakit hindi nyo yan affidavit? Hindi nyo ipanotaryo kung totoo yung mga ebidensya ninyo. Dapat noon nyo pa nilabas bago pa nag-confirmation hearing nung nanghihingi pa ng interim release si Digong. Diba? Dapat tinrabaho na ninyo. Eh hindi. Tinaon ninyo eh. Diba? Ano nang kwenta niyan? Eh baka mamaya pati kayo kasuhan ng ICC, yun nga lang walang jurisdiction sasabihin nyo. 'Di ba? Napakasalaula talaga mga kababayan, mga hayop, mga demonyo. Kaya tama lang Antonio Trillanes, wag kang magpapasway kung hihingi ng sorry ang mga yan. Yung sabi nagkamali kami, no. Teach them lesson, lalong-lalo na si Mike Defensor na he can always get away with it. Kasuhan mo lahat yan, pati yung 18 na yan. At least ikaw, hindi ka dishonorably discharged. Napatawad ka eh, di ba? O naibalik yata yung iyong pagiging kung ano man yung ranggo mo sa Navy. Ewan ko kung ano nangyari dyan kay Trillanes. Pero, definite, kakasuhan niya mga yan. Dapat lang, tindigan mo yan Trillanes. Kasuhan mo para madala tong mga gunggong na ito. Dapat may sumama kay Trillanes, yung mga grupo dyan. Sila Benny Abante, gamitin nyo na yung karapatan ninyo. Kasuhan nyo sila dahil nasisira ang pangalan ninyo. Si Dilima, Makabayan Black o Manuel, wala ka na dyan. Ordinaryong Pilipino ka na. Arlene Brosas, Franz Castro, kayong Makabayan Black dati, tumanggap daw pala kayo ng pera. O ngayon, it's about time. Patunayan nyo na hindi totoo yung aligasyon. Magsalita kayo. O si Franz Castro po, nagsalita na. Si Arlene Brosas saka si Raul Manuel. Demanda nyo sila para magtanda mga kababayan, magbayad danyos. Makita natin kung sino ang financer ng mga animal na yan. Baka alam nyo naman. Sino bang bansa ang magaling mag-disinformation campaign? Ang gumagastos ng bilyong-bilyong piso para makapanira ng bansa. O, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.